save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. You're the superstar. Yes, you're the superstar. Kapangyarihan mo'y walang katulad, Panginoon. Paglingap mo'y walang hanggan sa amin. Ang buhay ay inalay mo upang kami ay matubos. Dugo mo ay nabuhos dahil sa aming kasalanan. Kung di dahil sa pag-ibig mo, walang maliligtas. Bawat patak ng iyong dugo, nalinis ang aming sala. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon,
mula sa isip natin na walang alam kung ano ang dapat nating gawin, bumaba po ang habag ng ating Diyos. Kaya ang sabi, your mercy endures forever. Jesus never fails. Your hope in Him will not disappoint you. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Kapag inasahan mo ang Diyos, inasahan mo si Jesus, walang anong transition. Nilagay siya ka doon, no problem, kasama ko ang Lord. Nilagay ka doon, no problem, kasama ko ang Lord. Nilagay, no problem, kasama ko ang Lord. Dito, no problem, binaba ko, no problem, kasama ko ang Lord. Basta't kasama lang kita, Lord. Siguraduhin mo lang kasama kita, Lord. Siguraduhin mo lang kasama kita, Lord. Siguraduhin mo lang kasama kita, Lord. Dahil ikaw lang ay inaasahan ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang inaasahan ko. Ikaw lang ang dapat asahan. Wala na iba kundi ikaw lang. Pirmi ninyong tatandaan, pag nakakabasa kayo ng our God and the Lord Jesus Christ, or the Lord Jesus Christ and the Father, or His Father, meaning, pinagbubukod ang kanyang humanity, ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagka-Diyos. Pinagbubukod po pag binabanggit po. If we pray enough, we will not fall into temptations easily. Why? Because prayer will keep you away from spiritual bondage and captivity. You inspire me with your love, yes, you gave your life and holy blood for us. I'm saved now, I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, you got me. Oh, the glory. Jesus Christ, you got me. Oh, the glory. Jesus Christ. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Batiin mo naman yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating buhay na Diyos sa pagsamba, sa pasasalamat, at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Isa pong napakagandang bagay na tayo po ay nandirito sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi mo naman sa katabi mong magandang bagay nandito ka. Alright, magbasa po tayo ng ating banal na aklat, Psalms 132, verses 13, 14, and 16. For the Lord has chosen Zion. He has started it for His dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have started. I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. Purihin po ang Panginoon sapagkat bakit po? Nagpapasalamat tayo, nagpapasalamat po ang lahat ng mga anak ng Diyos na siya ay isa sa tinawag ng priest sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang tawag po sa atin ay royal priesthood. Kaya pag tayo po ay royal priesthood, inangkin na natin ang kaligtasan natin. Ang tawag natin saints. Sabi mo ulit sa katabi mo, saints tayo. So ang mga saints, meron po yung mga benefits ang pagiging saints, no? So isa na dyan yung talagang pag nagpupuri ka sa Panginoon, talaga nandun. Grabe ang pagpupuri mo kasi inilagay ng Lord sa atin ang paniniwala at pananampalataya na talagang buhay siya at totoo siya. Amen? Bakit po? Kasi ang tawag ng Lord dito ay Zion, City of the Living God. Pwede naman tayo magpuri sa kaati-ating mga bahay. Pero tandaan niyo, ang Lord, pinatawag niya lahat yung mga Israelita at nagsalita siya doon sa bundok. Tayong lahat ganun din.
Pinatatawag tayo ng Panginoon para kaustapin tayo ng Panginoon para manatili tayo sa ating kaligtasan. Amen! Praise God! Hallelujah! Yuko po natin maulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat isa kami sa pinili mo upang maglingkod sa inyo. Hindi po namin kaliligtaan ang tawag sa amin, Lord, ay mga priest, royal priesthood. At hindi namin kaliligtaan ng binihis mo sa amin ng pagpupuri. Nangangailangan ka ng iyong mga anak na magpupuri sa iyo ng totoo mula puso, buong isip, buong lakas. Kaya Ama, hinihiling namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, Lord. Sino man na may daladalang problema, alisin mo po ito sa kanyang isip. Sino man na namibighati, tulungan mo, Panginoon, na sa araw na to, sa oras na to, ay makapaglingkod sa inyo, Lord, ng lubos at kasiyasiya sa iyong harapan. Lord God, dalangin namin, i-boost mo ang iyong masaganang pagpapala. I-bless mo ng Holy Spirit ang iyong mga anak. Tulungan mo po kami sa aming pag-awit at pagsamba. Inataas din namin ang kabuuan ng gagawin po namin ngayon. Mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo po ang siyang manguna. Pagpalain mo rin ang aming beloved bishop sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Tulungan mo po ng lahat ng mga tinago mo sa kanyang isip at puso ay malaya mong palabasin sa kanyang mga labi at kami bigyan mo ng bukas na kaisipan at puso mapagkumbaba upang ang lahat ng mga bagay na maririnig namin mula sa inyo ay amin pong matanggap at isagawa. Nagtitiwala po kami, Lord, na panibagong lakas ang ibibigay mo sa bawat anak mo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord, church. Let's remember God's goodness, God's blessings, God's miracles as we praise His name this morning, church. Hallelujah. If God can do it then, He can do it again. We praise you, Jesus. Sometimes I wonder, is He faithful? Does He see me in my trouble? Does He understand? Sometimes I question if He's able. Can He rescue? Can He save me again and again? But when I look back, did He move every mountain? Did He part every sea? Yes, He did. So yes, He can. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes, He did. So yes, He can. Yes, He did. Yes, He did. So yes, He can. Sometimes those voices try to
have reason bakit tayo malungkot, but we have a lot reason para tayo maging masaya at mag-rejoice. Amen po ba? So yan lang po, nakatayo tayo dito at nakarating tayo dito, ay isa na sa ipagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Come on church, let's lift our hallelujah and thank Him. Glorify Him. Lift it up in this place, Jesus. Lord, receive our praises to you. Sing our I have nothing to say. Your grace covered my way. There is no one like you. Everything you do, you're perfect in every way. Words can never contain the greatness of your name. Mercy unfailing, hope never failing. Your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Jesus, God of my days. See what God, we lift our voices to you, Jesus. We lift our praise to you, Lord. Your blood washed out my sins, then gave me a life to begin. Suffering all just to cover my fault. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise
Hallelujah. O Diyos ng buhay. Wala kami magagawa, Panginoon. Wala kami magagawa, kundi purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Sapagkat ito nagbibigay ng kalakasan sa amin, O Lord. Kaya pakinggan mo, O Diyos, ang pagsambat papuri na iyong mga anak, O Lord. Tulungan mo, Panginoon, tumapuring ito'y umabot hanggang sa langit, O Diyos. Umabot sa iyong trono, O Panginoon. Na ito po nabibigay ng kalakasan sa amin lahat, Ama. O Diyos na nasa langit. Muli kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat ng sobra-sobra, O Diyos. Sapagat muli mo kami inipon sa lugar na ito upang purihin ka, itaas ka at sambahin ka, at bukod sa lahat ay makinig na yung salita, Ama. Inihiling ko lang sa iyo, O Diyos, na tulutan mo po maging bukas ang aming spiritual, O Diyos. Lalo ang aming mga tenga, O Lord, sa mga sasabihan ng Espiritu Santo, O Lord, para sa ganoon, ay magawa namin, matupad namin, O Diyos, at magkaroon ng epekto sa aming buhay, Ama. Alisin mo po lahat ng mga resentment sa aming puso, O Diyos. At kung sino man na nabibigatan, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, ang kanyang kabigatan ay palitan mo ng kagaanan, O Lord. Ipakita mo, O Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nag-iiwan sa amin. Ikaw ang Diyos na pirming kasama namin, O Lord. Ikaw ang Diyos na pirming tumutugon sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng presensya mo, Lord, nagsusupply ng aming pangangailangan, Lord, nagpapagaling ng aming karamdaman, Panginoon, gumagawa ng miracle sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na iyong, Panginoon, at hindi ka nagbabago, Panginoon, at hindi ka magbabago, Lord. Hindi nagbago minsan man, Panginoon. Siguro ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakilan pa man. Kaya muli kami numudulog sa iyo, Diyos. Sino man na may karamdaman, sino man may kabigatan, O Diyos, tulutan mo, aalis kami sa lugar na ito na nasa amin ang katugunan ng lahat ng aming pangailangan, Ama. Panginoon ko, padaluin mo po, anointing mo, Diyos, sa mga anak mo na nandirito, Lord, pati sa lahat na nanonood ngayon sa television, O Lord, para madama namin lahat, O Diyos, na ikaw mismo ang siyang magsasalita at ikaw mismo, Lord, sa mga ngaral sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Samahan mo kami hanggang sa matapos po ang service na ito, Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, punin ng Diyos, mga kapatid, at salamat po sa inyo lahat sa pakikisa ninyo uli sa araw na ito. At muli tayo nagkita-kita dito, nagsama-sama po para sa gano'n ay maitaas po ang ating Panginoon. Alam niyo, napakabilis ng panahon po. Kailan lang Sunday, ito Sunday na naman. Ganong kabilis. So, mapupunan ninyo kung ganong kabilis ang panahon. Ibig sabihin nun ay, mentras lumilipas ang panahon, ay palapit ng palapit ng palapit ng palapit ang pagbabalik po ng ating Panginoon po. Yung iniintay natin ay lalong lumalapit po. Yung araw na iniintay natin ay lalong lumalapit po. Kaya sana po, lalo tayo maging matapat, lalo tayo magpakatapat, at lalo tayo mga kapatid na kumapit sa ating Panginoon po. Sapagkat sa ngayon po, wala tayo iba makakapitan, kundi ang Diyos na lamang po natin po. Hindi tayo pwede umasa sa tao, hindi tayo pwede umasa sa kapangyarihan, sa gobyerno, hindi po. Sa Diyos lang po tayo aasa. At ang lahat na umaasa sa Diyos ay siguradong hindi mabibigo. Lahat na umaasa sa Lord, hindi po mabibigo. Kaya lahat ng yan, mga kapatid, ay pinapaalam sa atin ng Diyos. Lahat tayo nandito po ay minsan man hindi pinabayaan ng Lord. Lahat tayo nandito minsan man hindi iniwanan ng Lord. Kaya wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipag-alala. Ano man ang mangyari sa paligid natin po, sa ibang bansa, saan man yan, tayo po'y dapat panatag lang. Sapagat nasa atin po ang Espiritu ng Diyos, nasa atin ang salita ng Diyos, nasa atin ang pangalan ng ating Panginoon po. The book of 1 Kings 17, verse 1. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except by word. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here and turn eastward and hide by the brook of Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Now in verse 9, Arise,
Go to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. And our subject today is entitled, Chosen to Provide. You may all be seated, please. Now, Prophet Elijah was the first mentioned in chapter 17 of the book of 1 Kings. His first message for King Ahab was the coming of a great famine as a result of the abominable things King Ahab did before God, because he worshipped Baal and married Jezebel, an idolater or idolatress, an evil woman. In other words, because of sin, God sent famine in the land of Israel. And I believe that the disastrous signs that take place in the last days or nowadays are the result of sins of mankind. But we can see the favor of God on the righteous man like Elijah, because in 1 Kings 17 says, the word of the Lord came to him saying, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. And so he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And the ravens brought him bread and meat in the morning, bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So dito mo pinakita ng Lord, pag tayo naging righteous sa harapan ng Lord, magkaroon ng tagutom, anuman ang mangyari po, ay may supply ang ating Lord. And even ravens, yung uwak po, ay ginamit ang Lord para mag-supply sa kanya ng meat, mag-supply sa kanya ng bread, para hindi siya magutom maghapon po. Sa umaga, rasyon sa umaga, rasyon sa gabi. Yan ang ginawa ng Lord. Kaya dyan yung makikita kahit ano pwedeng gamitin ng Lord, basta gusto niya mag-provide po sa atin. Kaya hindi natin alam kung sino ang pwede mag-provide sa atin pag tayo nangangailangan, pero tsak na merong gagamitin ng Lord, sino man siya ay tsak gagamitin ng ating Panginoon. Kaya po kung tutuusin tayo mga mananampalataya, kung tawagin righteous dahil nasa atin o righteousness ang Lord, ay wala talagang dapat ipag-alala anuman ang mangyari sa atin. Sapagkat gagamit ang Lord ng isang bagay o isang tao para i-meet yung ating pong pangangailangan. Dahil tayo po ay anak ng Diyos at walang ama na nagpabaya sa anak, lalo na yung amang nasa langit po. Kaya doon pa lang po nakasisiguro tayo na tayo nasa mabuting kamay, anuman ang mangyari sa'yo, nasa mabuting kamay ka, at yung kamay na yon ang siyang bahala po sa atin lahat. However, in verse 7 says, and it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Naniniwala po ako na pwede pong gawin ng Lord na lahat tuyo, pero hindi ginawa ng Lord. Because He had another purpose. Meron siyang ibang layunin po. Ang una, ang sabi nga doon, He commanded the raven para po mag-supply dito po kay Elijah. Now, sa next verse, ano yung divine purpose ng Lord? Sa verse 8 and 9, the scripture says, the word of the Lord came to him, to Elijah, saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. See, I have commanded a widow. Kanina, I have commanded a raven. Ngayon, I have commanded a widow that there to provide for you. Take note the word, provide. God said He commanded a widow to provide for Elijah. Pag sinabing provider, what comes into mind? Anong nasa isip natin? She was probably a wealthy woman.
had a stock room with loaded of food and provisions, had a deep well by his own, o mayroong balon para makainom sila. In short, a widow who could easily provide food and water to Elijah until the end of the famine. Yun po ina-expect po natin, ina-expect ni Elijah. But she was not what we expect. Hindi yun ang nating ina-expect po, hindi yun nangyari. Because in verse 10, the scripture says, so she arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed, a widow, yung provider, was there gathering sticks. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. Sa verse 11, and as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. So dito po, makikita natin pag sinabing provider, mukhang hindi provider itong babaeng ito. So makikita ang kanya, wala siya mga kapatid na nasa kanya, kundi yung kanyang flour lang na nasa kanya na malapit na rin pong maubos. Na ina-expect natin pag sinabing provider, mayaman siya, kaya i-provide lahat sa kanya, pero hindi ganon ang pinili ng Lord. Hindi yun ang provider na pinili niya. Hindi siya pumili ng isang elite na tao na nakapag-imbak na maraming food para sa oras ng pangailangan, pwede siyang tumulong sa iba. Hindi yon ang pinili ng Lord. Ang pinili ng Lord yung walang-wala talaga, pero provider ang sinabi doon mga kapatid. Kaya struggle ngayon yung widows. Sa kanyang mindset as a provider, nag-iisip siya, paano ko mag-provide dito sa mata na ito na lang ang nasa akin? In fact, sinabi niya sa verse 12, and she said, the Lord your God lives. I do not have bread, only a handful of flour in a bin. At madalas pag konti lang ang tawag natin only a handful of flour in a bin. And a little, only, pinagsama niya yung only, tsaka little. Ito lang, tsaka maliit lang. Only oil in a jar. In other words, sa kanya po ay konti lang, sa kanya po ito lang, sa kanya po ay maliit lang, yung nasa kanya para tumulong pa siya. Now, verse 12, and see, I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son. Take note, dalawa lang sila. Myself and my son. In other words, yung nasa kamay niya ay myself and my son para sa kanilang dalawa lang. That we may eat and die. Para kami pagkatapos niya mamatay. Gaano ka-importante yung a morsel of bread o yung kapiraso na isang subo ng tinapay doon sa widow po. Napakahalaga. Dahil yung maliit na tinapay na yon ay ilang oras din ang itatagal nila sa gutom sa one morsel of bread na yon. Kaya hindi niya mabitawan po yung bagay na yon. Hindi niya mabitawan. Talaga nag-iisip siya maigi po sapagat alam niya kahit katiting lang ang bawasin doon ay makakabawas ng oras na kanilang paglagi sa mundong ito. Kaya doon sa pating yun, iisip ang balo mga kapatid, pero sumagot si Elijah. Ang una sinabi niya, do not fear. Yun ang laki sinabi niya una, do not fear. Huwag matakot. And basically yan, ang nadadama ng nagbibigay sa ating mga Kristiyano, pag siya mismo need niya ang pera, kailangan niya ang pera, pagkatapos magbibigay pa, pagkatapos po, yun na lang ang nasa kanya. In human logic, sabihin natin, sablay talaga. Ba't ka magbibigay? Yan na lang, konti na lang, kulang pa, ba't magbibigay ka pa? Kanya, mali ang logic sa tao, but not with God. Hindi po sa Diyos, mga kapatid. Kanya yung small na yon at yung little na yon at yung only na yon ay ayaw yung bigay dahil sa logic ng tao, hindi dapat. Pero ano sabi ni Elijah? Go and do as you have said. Sige, gawin mo. Gawin mo yung gusto mong gawin o yung dapat mong gawin. For Elijah, alam ko yan na lang ang natitira sa'yo. Alam kong kulang yan. Alam ko isang subuan lang halos sa inyo mag-anak, sa inyo dalawang mag-ina yan. Alam ko yon. Pero sabi niya, but make a small cake of bread from it first, and bring it to me. Make me a small cake from it first. The word first. And bring it to me. Kaya nga, igawa mo muna ako
at bibigyan kita at bigyan mo ako ng pirasong tinapay at saka mong gawin ngayon yung sinasabi mo and do what you have said. Katulad ng sinabi niya. So in other words, check na yung balo po ay naguluhan ang isipan niya, nagkaroon siya ng mixed emotion dahil narinig niya yung salitang first. Narinig niya yung first, unahin mo muna ako. Unahin muna siya, samantalang mamamatay na sila sa gutom, pero uunahin niya muna yung ibang tao. Kaya naguluhan siya sa salitang first. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa salitang first na yon, na hindi alam nung balo na nandun sa salitang first ang lulutas ng kanyang problema. Hindi rin alam na maraming Christians po, mananampalataya, na nandyan ang sikreto ng lahat ng klase ng blessing natin sa salitang first. Nandiyan po, Matthew 5:23-24. Therefore, if you bring your gift to the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Bago mag-alay, first, makipag-ayos muna. Matthew 7:4-5. Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrite, first, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang problem po na maraming Kristiyano. Natatakot tayo sa salitang first. Natatakot tayo unahin ang first o i-first ang Diyos. Lalo na kung maepektuhan ang kanyang hanap buhay, maepektuhan ang budget niya, maepektuhan ang savings niya, at yun na lang ang pera niya, apektado tayo ng first. Kaya ang tanong ngayon sa atin, who and what is your first? Pag dyan kayo nagkamali sa first, tapos na po ang blessing natin sa ating Lord. Sapagkat nandyan po ang susi sa first. Yung salitang first na yon, nandyan po ang susi po. Na madalas ini-ignore po natin. At doon nag-iisip yung balo dahil hindi rin niya alam kung ano ibig sabihin ng first na yon. Para sa kanya mali ang first dahil yun na lang ang kanyang tinabay. Pangalawa, pagdating sa pagbibigay, ay surely po yung hinihingi sa balo ay kaya niyang ibigay. Dahil nasa kamay na niya yung tinapay, nasa kamay yung flour. Desisyon na lang niya ang kailangan po. At sa parte nga ang pinapaalam sa atin lahat, yung parting first na yan, madalas nandyan tayo sa pagdidesisyon po. Alin ang uunahin? Ang Diyos o itong aking gustong unahin? Alin sa dalawa? Mamimili ka talaga. At madalas ilalagay ka ng Lord sa ganyan sitwasyon para i-test po tayo talaga kung alam mo't pinahalagahan mo ang ibig sabihin ng salitang first sa harapan ng ating Lord. And then pagkatapos sabihin, ano sabi ni Elijah? And afterward, pagkatapos mo akong i-first, pagkatapos ko, then, make some for yourself and for your son. Tsaka mo gawin yung natitira, bigay mo sa'yo, tsaka dyan sa iyong anak. So nagulo siya. Una, alam niya, pag binawasan niya yung hawak niyang tinapay, ay parang niyang pinaiksi ng ilang oras ang buhay nilang mag-ina. And second, isip siya, kung ito'y man of God talaga, bakit nangihingi ito na bahagi ng kakainin na lang namin mag-ina? Samantalang alam na alam niya, sa amin mag-ina lang ay kulang peto. Bakit nangihingi ito? Man of God ba talaga ito? Brothers and sisters, sa man's view, mali. Sa God's view, excellent po. Choose the best answer, widow. Piliin mo ngayon, alin ang i-first mo? Sarili mo o si Elijah? Alin ngayon? For information, ulit-ulit, marami sa atin nalalagay sa ganyang sitwasyon po. Taon-taon sa ating pagbibigay po tuwing sa ating anniversary, ganyan nangyayari sa atin tulad ngayon sa anniversary natin sa November. Alalahanin po ninyo, ilang taon tayong hindi nag-anniversary po. Ilang taon tayo hindi nag-alay sa ating Panginoon po. Kanya nga po yung G-code natin, bumulusok ang G-code po natin. Kaya sa parte ngayon, eto na naman, ang test sa atin ngayon. Kung alin ang first sa atin, kung maguguluhan tayo sa first na ito, o alam na alam mo na ang gagawin mo pagdating sa salitang first, nasa atin ngayon yan.
Kasi kailangan natin ng fund para sa G-Code po. Pero information, napakarami po tinulungan natin. Itong bagyong ito, milyon po lumabas sa ating church. Dahil sa tinulungan natin, maraming kapatiran po. At salamat naman kahit paano meron tayong nadudukot para tulungan po ang ating kapatiran na sa inyo rin nanggagaling po. Sa pagbibigay ninyo, nanggagaling po. Kaya kailangan po natin. That's why the question is, who will you provide for first? Sino ang uunahin mo? Now, in verse 14, numerate na lang natin po. Ang una sinabi niya, sabi ni Elijah, "Thus says the Lord, the God of Israel." Now, nang marinig ng balo, yung salitang, "Thus says the Lord," ang sabi ng Diyos, the God of Israel, nag-iba siya ng isip. At ano kaya? Nasa isip, ano kaya? Ang sabi ng Lord, "The bin of flour shall not be used up, nor the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth." Sa Tagalog po, sapagkat ganito sabi ni Yahweh, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Yahweh. Si Yahweh po, si El Elyon, na pinag-iiba ng iba. Yan hindi po yun, parehas din po. Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang hari niya sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Kung gagawin mo siyang first. Pero sa isip ng balo, nung marinig ang sabi ng Diyos, aba, iba ito. Ang sabi ng Diyos. Nasa may niya ang sabi ng Diyos. Kaya ibig sabihin nun, para sa balo, wala nang pag-iisipan pa rito. Wala nang pagtatalunan pa dyan. Wala nang pag-aaralan pa. Basta ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sunod. Ganun agad siya. Kaya sa verse 15, ano sinabi ng Bible? So she went away and did according to the word of Elijah. Talagang humayo siya, sinunod niya at kung ano yung sinabi ni Elijah. Meaning, she obeyed. Sumunod siya. Wala na sa isip ng balo, yung ito na lang ang tinapay ko, sa amin lang kulang pa ito, baka paano mauubos na ito, paano ko yun, wala na kami, why? Wala na ganun. Ang sabi niya, kasi ang sabi ng Diyos, hindi kami kakapusin, hindi kami kukulangin, hindi kami maubusan. Gawin ko lang siyang first, mangyayari sa amin yun. Yan ang tumaning sa isipan niya, ang sabi ng Diyos. Kaya to all of you Christians, pati kayo nanonood sa television, huwag niyo gawin second, huwag niyo gawin third, huwag niyo gawin fourth ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, always first. Alam niyo, kung mabubunan niyo, hindi ko alam kung 10 taon na yata ako hindi nagtuturo ng giving. Taon-taon lang ako magturo. Tuwa anniversary lang mga kapatid, 1 beses, 1 taon lang yata. Tapos wala tayong anniversary, walang giving, walang turo. Pero ngayon, giving, ang topic po natin. Kaya sana pag giving ang topic natin, nakangiti po tayo. At talagang, Now, kasi akala natin pag sinabing giving, puro pa ganun yan eh. Hindi po ganun yun. Mamaya malaman nyo. Now we may observe sa verse 9. The scripture says, "Arise, go to Zarephath, and which belongs to Zidon, and dwell there. I have commanded a widow. I have commanded a widow there to provide for you." Sa ibang version po, I have told the widow. Sa iba naman, I have instructed. Sa iba, I have directed. Sa iba, I have commanded. Dito po. Pero para sa akin po lumilitaw, I have chosen the widow of Zarephath to provide bread for Elijah. Pinili siya ng ating Lord. Yes, she was chosen by God. Pinili siya. But not just to provide bread for Elijah, but instead, to be provided for. Ibig sabihin noon, pinagbigay siya ng Lord, hindi para maging provider ka, kundi para ang Diyos ang magpo-provide sa'yo. Bakit ko po sinabi? Kasi alam ng Lord, na hindi yung one handful of flour na nando sa bin o nando doon sa lalagyan mo, na isang dakot, isang kamay lang, na nando doon, ganun karami lang. Hindi yan talaga need mo, balo. Dahil isang araw lang yan, itatagal niyan. In other words, yung hawak mo, balo, pantawid, gutom lang yung hawak mo. Yung hawak niya na ayaw niyang pabawasan, na yun ay pantawid, gutom lang. Ang need niya ay yung ipoprovide ng Lord sa kanya. Ano po provide ng Lord? Verse 16. Ano sinabi niya doon?
Hindi nga mauubos ang harina sa lalagyan, hindi rin matutuyo ang langis sa sisidlan, tulad na sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. In other words, sa Lord, ayaw mong bawasan yan, dahil iniisip mo yan ang kailangan mo. Iniisip mo yan na lang ang bagasa mo. Iniisip mo yan na lang magpapahaba ng konti sa buhay mo. Dahil yan ay pantawid gutom. Yun ang ibig sabihin. Na hindi niya alam. Mayroong maning alam niya na pantawid gutom, yung pinaglalaban niya, pantawid gutom. Para makatawid lang sa gutom ng isang araw. Pagkatapos magugutom sila at mamamatay na rin sila. Kaya pansamantala lang. Pantawid gutom lang, pero ang ibibigay ko sa iyo ay pantawid sa panahon ng taggutom hanggang sa matapos ang taggutom. Nakukuha po ba natin? Yung hawak mo ay pantawid gutom, ang bibigay ko sa iyo ay pantawid ng gutom hanggat nandun ang taggutom. Ganong katindi ang Diyos po natin. At yan ang madalas maging problem natin mga Christians pagdating sa giving. Ayaw natin bawasan o ibigay yung iniisip natin kulang sa atin. Why? Kasi iniisip din natin pantawid budget natin yan sa loob na isang buwan, o sa iba naman pantawid puhunan natin yan, kaya ayaw natin bawasan. Pero hindi niya alam na ibibigay sa kanya ng Diyos ay yung pangtawid sa kahirapan dito sa huling araw. Yan ang po pinag-uusapan ngayon, Christians. Pati kayo nanonood sa television. Maging wise kayo. Oh yes, pag sumunod ka sa Lord, pagpapalain ka. Pero isa sa pinaka-effective po ng blessing po ay ang pagbibigay po. Honestly speaking, yan pong sikreto namin mag-asawa. Madalas ko ipatotoo sa inyo. Giving ang aming sikreto po. Ang charge natin kahit ganito, giver. Ang charge po natin. Ginagawa kong giver ang charge natin. At tayo nakatutulong po. Pag may bagyo, nakakatulong tayo. Pag may lindol, nakakatulong tayo. May pandemic, nakakatulong tayo. Dahil hindi tayo pinababayaan ng Lord, ang charge natin, giver. Andyan pong sikreto, giving. Mentras naghihirap, mentras sa economy naghihirap, economy hindi maganda, lalo ka mabigay. Ayaw mo yan, preacher. Alam ko may mga preacher ganyan nasa isip. Pag ganyan sinasabi ng preacher, sabihin ganun, kwarta lang. Naniniwala ako sa may mga pastor na ganyan talaga. Pinagbibigay mga tao para sa kwarta, para pagpalain siya, para sa kanya lahat ang pera, para kanya lahat, mga kalahati agad, kukunin agad, kalahati ng touch, kukunin, iba lahat ng touch, kukunin. Merong ganyan. Pero sa awa na Lord, hindi naman ganyan. Nakaraos tayo rito mga kapatid. Binibigyan lang ako ng percentage ng church kung ano ang dapat sa akin. Kaya sa pati ako, masaya ako kung ano binibigay ng Lord sa akin. Kaya nandun doon naman, sufisyente binibigay ng Diyos sa akin, kaya nakakatulong pa kami ni Pastora po. Kaya doon sa tulong niya mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga. Once na binigyan ka ng Lord, lalo na kung sobra binigay sa'yo, alam mo na kung ano ibig sabihin yan. Share mo ang iba niyan. At kahit hindi sobra, pag may pagkakataon, take note, pag may opportunity, pag may pagkakataon, katulad niyan, nabalitaan nyo, maraming binaha na kabatiran, maraming nasunugang kabatiran minsan, maraming kabatiran naghihirap, nagaganito, magkakasakit, nagaganyan. Andun agad ang opportunity. Tuwing maririnig nyo, bawat isa sa atin nandito, narinig mo may nasunugang kabatiran. Narinig mo may binahang kabatiran. Narinig mo mayroong magkasakit na kabatiran. Opportunity na yan para ikaw ay magkaroon ng pagkakataon para magbigay po doon sa kabatiran yon. Pagkakataon yan. Yun po'y pagkakataon. Kaya dapat samantalahin natin ang pagkakataon yon. And second, maaaring iniisip ng balo, kaya natin iniisip na magbibigay tayo kahit yun nila para maging provider po tayo. No. Number one answer is no. Hindi ka provider. Isa lang ang provider. Ang Diyos lang ang provider. Ginagamit ka lang pero ang Diyos ang provider talaga. Maraming pagkakataon na hindi mo alam. Kanya ka lang pinagbibigay ng Lord, lalo't yun na lang ang nasa iyo. Kasi chosen ka para magbigay. Why? Para i-provide sa iyo yung kompletong kailangan mo para hindi ka kapusin sa buhay. Yun talaga yun. Hindi ka pinabibigay dahil kailangan ng Diyos. Kung yung bato kaya niyang gawin tinapay, gagawin ng Lord, kaya niyang gawin eh.
Yung ba kayang bato gayon ng pera? Pero hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung laman ng puso mo pagdating sa pera. Ano laman ng puso mo pagdating sa pera? Yan ang tanong ngayon. Puro ka ba pa ganon? Wala kang ba ganon? Dapat, para kang tsunami. Pag ganon muna, tsaka ka, pagbalik doon, marami na hakot. In other words, sa parting yan, hindi pwedeng puro ganon tayo, Wag, gaganon ka para meron kang gaganunin. Naunawaan po natin. In fact, in Philippians 4:19, alam natin lahat ito. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, ang question dito, sinabi niya, my God shall supply all your needs. Why your needs and not my needs? Bakit hindi sinabi ni Paul, my God shall supply all my needs? Hindi my. Your needs. Yun ang sabi niya, why? Philippians 4:14-16. Nevertheless, you have done well that you shared my distress. Sinabi niya sa mga taga-Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving. Wala nagbigay sa akin and receiving, but you only, Philippians, kayo lang ang nagbigay sa akin. Next. For even in Thessalonica, you sent aid once again. Inulit niyo ulit for my necessities. Sa aking pangailangan ng church, nagbigay kayo. Now, so in other words, sa patong ito po, ito si Paul, sinabi niya, my God shall supply all your needs, ay pinatutungkol niya doon sa mga nagbigay sa kanya, doon po na taga-Philippians po, dahil binigyan po siya. In return, ang sinabi niya, huwag kayong mag-alala, my God shall supply all your needs. Tanong, why all your needs? Di ba tayo nasa isip natin, pag nabigay ng pera, pagpapalain ka sa pera din, pagpapalain ka sa business mo, pagpapalain ka sa trabaho mo, pagpapalain ka sa pwesto mo, yun para puro pera nasa isip po natin. Hindi po ganun yun. Ang sabi na ni Paul, but my God shall supply all. Everybody say, all. My needs. Now, ibig sabihin nun, hindi lang sa pera. Example natin yung balo. Yung balo po ay nagbigay ng kapirasong tinapay. Ang kapalit ay tinapay din. Bumalik sa kanya, tinapay na walang katapusan, hindi natatapos yung tagutom na ando sa kanya, ang tinapay, okay, tinapay sa tinapay. Anong nangyari sa kanya? However, in 1 Kings 17:15, ano sabi nga noon? So she went away, sumunod siya. O sige, sundin kita, Elijah. And did according to the word of Elijah. And she and he and her household. She and he and her household. Siya, yung anak niya, at yung kanyang kasambahay, ate for many days. Nasama na, pati sambahayan. Kanina sabi niya, Elijah, alam mo naman lulutuin namin ito para sa akin at sa aking anak ko, tapos mamamatay na kaming dalawa. Ano ginawa ng Lord? Nang binigay niya yung kaprasong tinapay na yun, pati household, sinama niya na hindi magugutom hanggat hindi tapos ang taggutom. Abay, dapat kung tutuusin po, sila lang, she and he lang, kayong dalawa lang. Dahil kayong dalawa nagbigay, nasa inyo yan, dahil para sa inyo talaga yan, sinama. Pati yung lahat na nasa loob ng bahay niya, na doon nakatira po, ay sumama po. Ano ibig sabihin nun? Nakikita nyo pag nagiging mapagbigay kayo, pati nasa loob ng bahay po, sa loob ng sambahayan, pinagpapala din po. Nadadawit, nadadamay. Pag kayo naman kuripot, pati nasa loob ng bahay, madadamay din. Naunawaan po ninyo. Nakita niyo yung ginagawa natin sa kanila. Kaya di niya makikita kung anong Diyos natin. Binigay mo? Okay, walang problema. Bibigyan ka tayo ng tinapay. Kayong mag-ina. At kayong lahat na nasa loob ng bahay, sama kayo. Dahil sa dalawang mag-inang ito, sa ginawa nila, kasama kayo. Kung meron pa isa dyan, nakatira dyan, sama kayo. Pati mga daga dyan, kain pa rin niya. Pati mga pusa dyan, kain pa rin. Pati mga aso, kain dyan. Lahat dyan, kain kayo lahat.
Ganun sa Diyos. Ganun sa Diyos. Now, balik na sa tanong. Why all your needs? Verse 17:23, 1 Kings 17. Now it happened after these things that the son of the woman who owned the house became sick. Nagkasakit. Okay, yung kanyang anak. And his sickness was so serious that there was no bread left in him. And so she said to Elijah, what have I to do with you, O man of God? Have you come to me to bring my sin to remembrance and to kill my son? Kaparito ka ba para ibalik yung kasalanan ko at kapalit yung anak ko, mamamatay yung anak ko? And he said to her, give me your son. Give me your son. Ano man ang problema mo, sabi ng Lord, give me your problem. Give me. Bigay mo sa akin. Nakukuha ba ninyo? Ano man ang problema mo, ano sabi ng Lord? Give me. Kanya sinabi ng Bible, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him because He cares for you. Bigay mo sa Kanya. Okay, bigay mo sa akin. Bigay mo yung anak mong patay. So he took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed. Then he cried out to the Lord and said, "Oh Lord, my God, have you also brought tragedy on the widow with whom I lodged by killing her son?" And he stretched himself out on the child 3 times and cried out to the Lord and said, "Oh Lord, my God, I pray, let this child's soul come back." Yung pong kamatayan. Humihiwala yung kaluluwa at espiritu natin, naiiwan yung katawan, patay yung katawan, pero buhay pa rin ang kaluluwa. Yun ang bumubuhay sa atin, ang spirit, ang soul po natin. Lalo yung spirit ang bumubuhay po talaga. Na inseparable po, spirit at saka ang soul, magkasama po. Now, and then the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back. Pag binalik yung soul, pag binalik yung spirit, buhay uli ang tao. And back to him, and he revived. And then, verse 23, he took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, "See, your son lives." Buhay na yung anak mo. In other words, listen carefully. Chosen tayo magbigay. Hindi lang gusto ng Lord na i-bless ka ng Lord sa pera. Kundi alam niya isang araw, kakailanganin mo ng miracle sa buhay mo na ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo. Ang Diyos lang. In other words, we are chosen to give, not to be a provider, instead to be provided with things we need most. Yun po ang ibig sabihin ng pagbibigay natin. Kaya tayo pinagbibigay ng Lord para i-supply niya, i-provide niya yung mas kailangan po natin. Kailangan mo miracle darating sa iyo. Kailangan mo pera, yun ang darating sa iyo. Yun ay isusukli sa iyo ng ating Panginoon po. As a matter of fact, as far as the word giving is concerned, pag sinabing giving, hindi ubra sa Diyos. Because He gave His only begotten Son. Yung kanyang mismong anak binigay niya, ang totoo po doon, yung mismong sarili niya, nagkatawan tao siya, at yung buhay niya, ang binigay niya sa atin. Ano ipapalit natin sa buhay nung nagkatawang taong Diyos? May maipapalit ba tayong halaga doon? Wala tayong maipapalit na halaga. Binigay sa atin ang whole bread. Ang binigay sa atin, the bread of life. Ang binigay po sa atin. At sinamahan ng living water para may tubig po tayo, which is the Holy Spirit. Ano ipapalit natin sa Holy Spirit? Ano ipapalit natin doon sa buhay ng Panginoon na namatay sa cross of Calvary, alang-alang sa atin? Kahit milyon na ibigay mo, kahit trilyon na ibigay mo, kunin mo may kalamahan sa buong mundo, hindi pa rin maipapalit sa binigay ng Diyos sa atin. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. At sana po sa atin naman, sa pagbibigay natin ito, nakita natin na reason ngayon. Pinagbibigay ka ng Lord, kahit yan lang pera mo, pinababawasan ng Lord. Hindi ko sinasabi sa inyo, bigay mo, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, wag nasa sa inyo po yan. Pero yun ang utos ng Lord sa atin. Dahil gusto ka i-bless ng ating Lord. Lalo ngayon sa panahon ng taghirap. Panahon ng taghirap po ngayon. Mentras panahon ng taghirap, lalo kayong maging ganun po.
Sapagat doon yung makikita kung paano kumilos ang Lord at yung distinction ng anak ng Diyos at saka nung hindi anak ng Lord, ipapakita sa atin ng Panginoon po. Makikita nyo, even during the time of famine, during the time of global crisis, kaya tayong pagpalain po ng ating Lord. At nakikita ko yun sa ibang mga kapatiran natin po. Talaga nandoon ang blessing sa kanila sa kabila ng ganitong sitwasyon, sa kabila ng ganitong panahon po na mahirap ang pera, pero sa kanila parang napakadali ng pera, mga kapatid. Kaya pinapaalam ng Lord po sa atin. Yan po ang sikreto po ng ating Lord. Hindi ka provider, giver ka. Magbibigay ka para ang Diyos mag-provide naman ng pangangailangan mo. Ano ang sikreto? Ano una sinabi sa verse, I'm not mistaken, verse 14? Do not fear, huwag ka matakot. Kahit yan na lang, huwag ka matakot. Yung sinabi, bigay mo lahat. Part, bigay mo ang part. Bigay mo, huwag ka matakot. Pangalawa, bigay mo sa akin, isang parte niyan. Pagkatapos bigay, gawin mo ngayon, yung dapat mo gawin. Kung para saan yan, doon mo ilagay ngayon. At makikita mo ang resulta sa iyo ng pagbibigay mo sa ating Diyos. Brothers and sisters, meron tayong anniversary ngayon po. Sa katunayan po mga kapatid, dahil sa Araneta Coliseum uli gagawin ang ating anibersaryo. At ang number one concern ko po, ang mga souls na dapat dalhin po natin. For information, hindi kayo bago o hindi bago sa pandinig ninyo ang ating Operation Joshua. As a matter of fact, lahat ng ating mga leaders, madalas kong bitingin po, mga elders, leaders, and teachers, sa functional mini-meeting ko po para dito sa Operation Joshua. Kayo naman mga members po, wala kayong gagawin kundi makiisa po. Dalawa ang ibibigay po natin sa ating Panginoon sa anniversary nito. May sobre tayong ibibigay, may soul tayong ibibigay sa ating Panginoon po bilang alay natin sa Lord. Sa loob ng 4 na taon na hindi tayo nag-anniversaryo, yan po ay ibibigay natin sa Diyos po. May ibang kulay po yan. May yellow, may green, may pink po ang sobre natin. Andiyan ang amount po. Meron po, nakalagay dyan, 1,000 to 5,000 may nakalagay po. Kung wala ka 1,000, 100 bigay mo, walang problema. Kung wala ka 110 pesos, bigay mo, walang problema. Ito, nilagyan lang natin ng gano'n para may guide po kayo. Pero sa puso po niyo, manggagaling dapat ay ibibigay po ninyo. Guide lang po. Uulitin ko ha, guide lang po. Yung halaga nito, guide lang po. Pero kayong pare po ang masusunod po. Ayon po sa inyong kapasidad, ayon po sa inyong kakayanan, at ayon sa dinidikta ng puso ninyo, ang pinaka-importante sa lahat, kung tayo po ay magbibigay. Naunawaan po natin. At yung lahat ng bibigay ninyo, bibigyan kayo ng sobre ngayon po. Sa susunod po, kung meron na kayo, o kundi man sa susunod na buwan, sa September, o sa October, o sa November mismo, bigay ninyo. Pero wag po kayo magbibigay kahit kaninong tao po. Diyan yung sa mga boxes ihuhulog. Kahit kay pastora, wag kayo magbibigay. Wala pong pagbibigyan. Walang pagbibigyan kahit sino, kundi diyan sa box ihuhulog po para maipag-pray po natin yung mga hinulog ninyo. Para mas mabasbasan po yung mga hinulog ninyo. Naunawaan po natin. Uulitin ko ang instructions ko po sa inyong lahat. Walang mag-aabot kahit kanino. Kahit kanino. Walang mag-aabot. Walang mag-aabot kay pastora, walang mag-aabot sa mga elders, walang mag-aabot sa mga teachers, walang mag-aabot sa mga district leaders, coordinator, walang mag-aabot. Sa teacher, walang mag-aabot. Mismo kayo mismo. Para kayong yung nagbigay na balo mga kapatid doon sa lalagyan, na doon, nanonood ang Lord, tinitignan ng Lord. Yun ang gusto kong mangyari sa inyo. Na habang yan, sana bago nyo ihulog, mag-pray kayo. Panginoon, basbasan nyo po itong binigay ko. Sana po ito'y makatulong. Kung sabihin na, Lord, sana ang balik nito ay 2. Hindi tayo tumataya sa weteng. Ito po, Lord, ito po sana po, tumibigay ko ito, makatulong po sa aming mga kapatiran, nangangailangan po. Salamat po, Lord, sa pagkakataon. Sa maghulog po. No? Naunawaan po natin. Kanya nga gusto ko doon sa box din Parang naipagpe-pray nyo muna. Nakita ko po yan doon sa church sa Korea. Sa church sa Korea, may mga sobre doon. Doon sila nagbibigay ng tithes na offering nila. Bago sila magbigay, nagpe-pray muna sila. Tapos saka sila lalagay doon. Hindi po nawawala. Nasa corridor lang po. Yung tithes na binibigay po doon. Uulitin ko ulit paulit-ulit kong sasabihin. Huwag nyo iabot kahit kanino. Hindi pwede, sister, pakiabot mo kayo. Walang ganun po. Kayong binagbibigyan, huwag nyo tatanggapin. Magkakasala kayo sa Lord pag tinanggap ninyo. Dahil ako mismo nagbigay ng instructions sa inyo, walang tatanggap. Kailangan iuhulog po doon sa ating boxes po. Iuhulog doon, pagpe-pray muna bago ihulog po doon. Sandaling prayer lang po.
Baka naman bago maghulog, mag-devotion ka na 1 oras doon, tsaka may uhulog. Ang haba ng pila niya, sigurado. Sandali lang po, bulong lang yon, Panginoon ko. Pagpalain mo po yung binigay ko, maging pagpapala sa pagbibigyan po nito. Yun lang. Tapos alis ka na. Parang pag-pray naman dito ni Pastora, Panginoon, basbasan mo po lahat yung mga nagbigay sa araw na ito. Mababasbasan po yung mga binigay ninyo bukod sa prayer po ninyo. Naunawan po natin? Okay, ngayon po, iakyat natin yung envelope. Pag-pray natin yung envelope po. Sige. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, Panginoon ko. Salamat po sa napakagandang katuruan na binigay mo sa amin, O Lord. Naparito kami ngayon dahil sa aming pangangailangan, Lord. Pero hindi namin alam na kami pa ang pagbibigay mo, Lord. At nandoon pala ang susi, Panginoon ko, para sa ganun makuha namin ang lahat naming pangangailangan. Nasa harapan mo ngayon ang mga sobring ito na pinabanal mo, Panginoon, sapagkat sa gawain mo gagamitin to, Lord. Hindi po pang sarili, kundi sa gawain po, Panginoon ko. Kaya, O Diyos, hinihiling ko po, Lord, na lahat na magbibigay dito, O Diyos, ay manggaling sa puso nila. Wala po napipilitan, Panginoon. Hindi po pinag-uusapan kung mali ito, malaking binibigay nila, Panginoon. Ang pinag-uusapan galing sa puso, Panginoon ko. Kung dinikta mo sa kanila, Panginoon, yun po ang ibigay nila sa mga sobring ito, Ama. At tulutan mo, wag ito mawala, O Lord, kundi ito'y manatili sa kanila, Lord, hanggang sa takdang panahon ng kanilang pagbibigay at maihulog nila maigi, O Lord, doon po sa aming mga boxes na nandito sa paligid, Lord, para ma-bless mo rin, Panginoon ko, sa kanilang panalangin, sa panalangin ni Pastora po. Tulutan mo, Panginoon ko, na ito po, O Diyos, mga pera malilikom dito, O Lord, ay muli maibalik din sa mga nangangailangan, mga kapatiran, Lord. Marami nangangailangan, O Diyos. Tulutan mo maging sobra-sobra pa ang makukuha, O Lord, para sa kanila. Kaya hindi sa pag-iipon namin para sa magkaroon kami ng sariling building, O Lord, church building, Lord. Mga napakalaking halagang kailangan, Lord, pero alam namin wala po imposible sa iyo, Lord. Kaya tulungan mo lahat kami na nandito yung magbigay ng the best namin, Panginoon ko. Para sa ganoon, O Lord, sa 4 na taon hindi kami nagbigay, Lord, ay makabawi, Panginoon ko, kami sa iyo, sa opportunity yung binibigay mo sa amin, Ama. Panginoon ko, tulutan mo lahat kami nandito, gawin namin sagrado, Panginoon, ang pagbibigay na ito, Ama. At tulutan mo po, Panginoon ko, na Espiritu Santo mo, Diyos, ang mag-udyok sa amin, Lord. Kaya hinihiling ko ngayon pa lang, O Lord, lahat kami nandito, Lord, pati nanonood sa television, ay pagpalain mo po, Panginoon ko. I-bless mo sila, Panginoon. Dahil wala rin sila ihahasik, kundi mo sila bibigyan ng panghasik, Lord. Ikaw ang nagbibigay ng panghasik, Lord. Kaya sa iyo rin manggaling ito, O Diyos. Hinihiling ko po, Panginoon. Ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang panghasik nito, Diyos, para sila man maging parte, Panginoon, ng mga kapatiran na nangangailangan, Lord, para nandoon ang kaluguran mo sa kanila at mapagpala mo rin sila, Ama. Maraming salamat, Lord. Yunat mo kamay mo, Panginoon ko, dito sa mga boxes na ito, Lord. Pasbasa mo lahat ng mga boxes na ito, Panginoon ko. At binibigay ko po itong mga sobring nandito, Lord. At hinihiling ko, Panginoon, binibigay ko ang bendisyon dito, O Diyos. At umaasa ako ng tagumpay, Panginoon, dito po sa aming gawain ito, sa aming anibersaryo. At bukod dito, O Lord, umaasa kami, Panginoon, na dagsang mga kaluluwa padadala mo sa amin, Lord, para maligtas, Panginoon ko, at madala sa paanan mo bilang alay namin sa 4 na taon, Panginoon, na hindi kami nagkaroon ng anibersaryo. Pagindapatin mo, Lord, ang tagumpay na ito, Panginoon ko, ay sa iyo, Lord. Inaalay namin sa iyo, Panginoon ko, at ngayon palang pinasasalamatan ka na namin, Lord. Maraming salamat, Lord. Ngayon po'y kinakalimutan namin ang sarili namin pangangailangan. Ang nasa isip namin, Panginoon, ang pangangailangan ng iglesia mo, Lord. Marami pong salamat, Lord. Tulutan mo ang puso namin, Lord, at pirming bukas, Panginoon, para sa lahat ng kapatiran na nangangailangan, sa mga kapuspalad na kapatiran, Lord, na hindi malaman kung saan pukuha, Panginoon, pero ngayon po, nakikita na nagkakaroon ng pag-asa, Lord, tuwing tutulungan sila na iglesia mo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord. Gusto namin makatulong para mataas ang pangalan mo, Lord. Para marami magpasalamat sa iyo, Panginoon. Para malaman nilang buhay ka, Panginoon ko. At ikaw'y tumutulong, O Lord, at nag-uunat ng kamay para doon sa lahat ng mga nangangailangan. Ikaw nang bahala po, Lord. Ano man ang pangangailangan ng mga anak mo ngayon pa lang, Lord, nihiling ko, bigay mo na. Sino man nangangailangan ng kagalingan, O Diyos, iunat mo ang kamay mo, Lord. Ibigay mo divine healing sa kanya, divine miracle in Jesus' name. At ang nangangailangan sa finances, Lord, isupply mo po ang pangangailangan. All na sinabi mo, Lord, lahat namin pangailangan, Lord, mula ulong kampa at sa ibang parte na aming buhay, Lord. At gayon din, Panginoon ko, sin man ang nangihina, Panginoon ko, palakasin mo, Lord. Sapagkat kailan kami mahina, dun malakas ang power mo sa amin, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. Yun at mo kami mo sa lahat na nandito, Lord. At binibigay ko rin ang bendisyon sa kanila, O Lord. At sila'y pagpalain mo sa lahat ng sandali, hindi lang sa taong ito, kundi sa maraming taon darating, Ama, hanggang sa iyong pagbabalik, Lord. Maraming pong salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen.
Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe na binigay po sa atin ng ating Diyos ng buhay. Ngayon pong umagang ito, muli tayo po tinuruan po ng Diyos kung paano po magbibigay na nandun yung buong puso po natin para po sa Kanya pong gawain. Na nakaka-encourage po ang ginawa po ng Balo. Kung mapapansin nyo kanina, yung explain po ni Bishop, kinikwento niya po sa atin, na nagpakita po ng maganda at mabuting example or mabuting halimbawa po sa bawat isa po sa atin. Hindi po siya nagpatinag. Hindi po siya natakot na kahit na po kulang na po yung natitira po na pagkain po nila para po sa kanya, sa kanyang pamilya po. Ganon din po, sana ang pakita po natin when it comes sa pagbibigay po sa ating Panginoon. Dapat alisin po natin yung takot, matuto po tayo na unahin po na natin ang ating Panginoon. Yan po kasi yung sikreto sa pagdating po sa pagpapala. Moreover, tandaan po natin mga kapatid na tayo po'y pinili para magbigay upang i-provide din po sa atin ng ating Panginoon yung pong kumpletong pangangailangan po natin, lalo na po sa mga miracle, and we need most. Panghawakan po natin ang supply ng ating Panginoon, that God will supply our needs. Alam po natin yan mga kapatid. So yan po, tandaan po natin lahat ng ating napakinggan ngayong umaga, napaka-importante. Now meanwhile, sa lahat naman po ng aming mga first time visitors na nandito, gayon din po sa mga first time viewers po natin, napakapalad po ninyo na meron pong nagkaloob ng kanyang sariling buhay para sa sangkatauhan, para po tayo po ay maligtas. Siya po ang unang nagbigay kung tutuusin. Siya po yung first na nagbigay ng buhay. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo po ay nakakadama, o ang iba po sa inyo nakakadama ng kakulangan sa inyo pong buhay, unang-unang solusyon, seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Yan po sa pamamagitan ng pagtanggap po sa ating Panginoong Jesucristo as your Lord and personal Savior, and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa lahat po ng mga first time na bisita po rito, again sa first time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now, it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala sa death, burial, and resurrection ng Panginoon, tapos na, wala na tayong gagawin, tutuldok na po tayo dun. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang kasalanan sa Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po yung tinitingnan ng ating Panginoon, yung heart po natin, yung taos puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan o paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung unang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating po regeneration na nabanggit po sa Titus chapter 3, verse 5, ganyan po sa Romans 8:11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving
power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandito. Lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin po yan. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1 buwan, 2 buwan. Sa susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit po? Kasi po, sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Pag sa ating sarili, mahirap eh. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa iyo para mapagtagumpayan yung lahat ng kahinaan mo. At yan din po, ang magpapaalala po sa atin para gawin po ang kalooban ng ating Panginoon. So ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandito, ganyan sa mga first-time viewers, pwede po ba na itaas natin ang ating 2 kamay? Bilang tanda ng pagsuko, yuko natin ang ating pumaulo. At habang binabanggit natin ang panalangin nito, please repeat after me. Nandun na yung taos-puso na tayo po'y nagsisisi, humingi ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking magpagkamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa second step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po, mga screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag po dyan or ating pong FB page. Iwala po kayo na mensahe to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong topic ang binigay ng ating Lord. At salamat po sa mensahe ng kaligtasan na lagi pong sinishare ng ating beloved Pastor Ludwig. Ngayon po tayo po idadako sa ating pong verse ng giving offertory. Psalms 132 verses 13, 15, and 17. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling place. 15, I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. 17, there I will make the horn of David grow. Purihin po ang ating Diyos, isa po kasi sa bagay na gusto ng Panginoon na tayo po ay makanyang mabigyan. Kaya lang bago niyang maiprovide yun sa atin, of course, meron po siyang isa-satisfy na pangailangan ng church. At sana rin din po yung poor. Yung poor ay pinatutulungan sa atin na yung nangangailangan. Kaya nga po, kahit wala po tayo, kahit tayo ay isa pong poor, kapag tayo po ay nagbigay sa gawain ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng mga pagpapala sa ating pong mga pangangailangan. Alright po, sa lahat po na magbibigyan ng G-Code seed offering envelopes, please drop them at our offering boxes at iwasang iabot ito sa ibang tao. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating po mga gawain. And to all batch 2 participants of the STARTS workshop by the CAT Pro team, don't miss the next session on August 24, Saturday, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. To all new generation, don't miss the winter fire entitled Tenderloin on August 24, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Register via the QR code for 350 pesos. Calling all businessmen and professionals, join this month's ABC Refill with a topic on digital finance. This is happening on August 31, Saturday, 5 p.m. at Amoranto Arena Lobby. Registration fee is 800 pesos per head.
And we are also encouraging all Yapper to be a part of the team's Winter Fire entitled Hustle, which is set to happen on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amorato Arena lobby. Register for 550 pesos via the QR code flash on the screen. Right? Sabihin mo sa katabi mo nga, I'm blessed. Yung natin mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa napakagandang topic na ipinagkaloob mo po sa amin. Alam po namin na kailangan po namin gawin at panampalatayanan na ang pagbibigay po na unahin po namin ay ang iyo pong gawain, Lord. Sapagkat pinakita mo sa amin na kung paano kulang na, Panginoon, ng isang widow ng Zarephath, ay natuto siyang manampalataya at maniwala na unahin niya ang pangangailangan ng gawain mo. Kaya Ama, sa pagkakataon na to, O Diyos, dalangin namin, Lord, na kami pong lahat ay gawin mong chosen to provide para namang maibigay mo ang aming mga needs. Alam namin na palagi kang nagbibigay, nagbabayad, Panginoon, sapagkat kayo ang may sabi na kung kami, Panginoon, ay tutulong sa iyo, I will bless them abundantly. Kaya ibuhos mo masaganang pagpapala sa iyong mga anak at tulungan mo naman ang palataya. Pagpalain mo rin ang lahat, Panginoon, ng mga nagbigay, ng mga tithes and offerings. Ganon din po, O Diyos, doon sa mga hindi makapagbigay. Alam namin na gusto nila magbigay. Kaya ibigyan mo sila, Panginoon, ng mga sufisyenteng hanap buhay upang ang kanilang hangarin makapagbigay ay magkaroon ng katugunan sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy namin pinapanalangin ang aming bansa. Huwag mo po kami ipaubaya, Panginoon, sa mga deadly diseases, sa mga calamities, sa mga tragedy. At alam namin, Lord, na palagi ka namin kasama. Pagpalain mo rin, Panginoon, at sagipin ang mga nandoon sa paghihirap, Lord, sa mga nasunugan, sa mga nalindol, sa mga kung anong calamities ang dumating, tulungan niyo po, lalong-lalo na po yung mga kapatiran namin na nandun po sa paghihirap. Maraming salamat at ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Keep namin, Lord, ang iyong mga salita at huwag mo pabayaan na mawala ito sa aming puso't kaisipan. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service next Sunday at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. We will have 3 services at 10 a.m., 1:30 p.m., and 4:30 p.m. Spread this news and invite your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. To all new generation, the team's Winter Fire entitled Tenderloin is set to happen on a new date. See you on August 24, Saturday at 9 a.m. Register now for 350 pesos via the QR code. To all participants of the Starts Workshop by the Cat Prod team, see you on the next leg on August 24, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. The digital age continues to shape the modern world, offering both opportunities and challenges as technology advances and integrates further into our daily lives. Join us this August 31 at Amorato Arena Lobby, 5 p.m. for the ABCD Feel entitled How to Earn in the Digital Age. Register now for 800 pesos per head.
Just visit ABC's Facebook page to be part of this event. Inviting all Yopper. Be spiritually recharged at the Pray Talk Eat happening on August 31, Saturday, 7 a.m. via Zoom. Don't miss Yopper Winterfire entitled Hustle, which is set to a new date. It's happening on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amoranto Arena Lobby. Sign up now via the QR code for 550 pesos per head. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope every on-site service from our faces or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. The church is also in need of the following: dressmaker. Interested applicants may send their resume and portfolio to hrdept@jctgbtg.org. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.